a superhero. Hindi pa rin sumagot ang ating bida sa tanong ni Tang Wo at sa halip ay diretso lamang siyang tumingin dito. Habang maingat na pinagmamasdan ni Tang Wo si Sosem ay biglang nagbago ang ekspresyon nito, na para bang may kakaiba itong napansin sa batang nasa kanyang harapan. Ngunit bigla namang tumayo si Gi Dehyo at siya ang sumagot sa tanong ni Tang Wo. Sinabi niya na ang lalaking iyon ay isang horse handler lamang at hindi ito marunong magsalita. Napalingon naman si Tang Wo kay Gi Dehyo at tila nagulat sa kanyang narinig. Umiling si Tang Wo at hindi makapaniwala na isang pipi ang ating bida, ngunit muli niya itong pinagmasdan ng mabuti habang tila may malalim na iniisip. Samantala, habang nakatingin kay Tang Wo ay napaisip si Sosem at nagtanong sa kanyang isipan kung sinusuri ba talaga siya ngayon ng matanda, na para bang may tinitingnan nitong napakahalagang bagay. Bigla namang lumaki ang kanyang mga mata nang may napagtanto siya. Kung ang isang master na katulad ni Tang Wo ay tumitingin sa kanya na para bang isa siyang kayamanan. Nangangahulugan lamang ito na maaaring isa itong napakalaking pagkakataon. Lalo pang lumapit si Tang Wo sa mukha ni Sosem, at napaisip ang ating bida na maaaring pagkakataon na ito upang tuluyan niyang maalis ang kanyang pagkakakilanlan bilang simpleng horse handler na si Sosem. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay tila hindi naniniwala si Tang Wo na tunay na pipi ang ating bida. Bigla siyang kumilos at hinawakan ang braso ni Sosem. Muli ay nagpakawala siya ng kulay berdeng enerhiya mula sa kanyang kamay na tila kuryente at damaloy ito sa katawan ng ating bida. Maya-maya ay bigla siyang napatawa, na para bang may natuklasan siyang isang bagay. Agad niyang binitawan si Sosem at tumalikod habang dahan-daang bumalik kay Gi Dehyo. Tinanong niya kung papunta ba sila sa angkan ng Namgang. Sumagot naman si Gi Dehyo na oo, para sa isang marriage alliance. Muli siyang tinanong ni Tang Wo kung ano ang ginagawa ng batang yon. Sumagot naman si Gi Dehyo na horse handler si Sosem at siya ang nag-aasikaso sa Fergana horse na ibinibigay nila bilang regalo. Ang Fergana horse ay kilala rin bilang isang blood-sweating horse at tumutukoy sa isang pambihirang lahi ng heavenly horse. Nang marinig yun ni Tang Wo ay agad niyang tinanong kung maaari ba niyang kunin si Sosem. Biglang nabigla si Gi Dehyo sa kahilingan ng matanda at sinabi niyang hindi maaari dahil kapag wala si Sosem ay walang sinumang makakakontrol sa kabayo. Nang marinig yun ay napaisip ng malalim si Tang Wo. Pagkatapos ay sinabi niyang kung ganoon ay kailangan lamang nilang ihatid muna ang Fergana horse sa angkan ng Namgang. Pagdating nila roon ay sa kanya kukunin si Sosem at siya na mismo ang makikipag-usap sa angkan ng Namgang. Kung kinakailangan ay magsusulat pa siya ng liham para sa kanilang clan head at magbibigay ng bayad kapalit ni Sosem. Pagkatapos ay tinanong niya si Gi Dehyo kung sapat na ba ang alok na yon. Lubos namang nagulantang si Gi Dehyo sa narinig niyang proposal mula kay Tang Wo. Nang hindi siya agad sumagot ay mariin siyang tiningnan ng matanda, at makikita sa ekspresyon nito ang malinaw na pagbabanta. Wala nang nagawa si Gi Dehyo kundi sabihin na balak naman talaga nilang iharap si Sosem kasama ng kabayo sa clan head ng Namgang. Ngunit dahil sa kahilingan ni Tang Wo ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi sabihin na maaari nitong kunin si Sosem. Nang marinig yun ay agad na napangiti si Tang Wo at malakas na tumawa habang masayang sinasabi na mabuti at napakabuti. Pagkatapos ay lumingon siya kina Gi Dehyo at Sosem at tinanong kung ano pa ang ginagawa nila at bakit hindi pa sila sumusunod sa kanya. Saglit namang napatulala si Gi Dehyo at napahawak na lamang sa kanyang mukha habang napabuntong hininga sa sobrang pagkainis. Pagkatapos ay agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin ang young master sa physician at pagkatapos ay ipagpatuloy ng natitirang Black Crow unit ang kanilang paglalakbay. Samantala, wala pa ring makitang anumang ekspresyon sa mukha ni Sosem habang tahimik lamang siyang nakatayo, habang si Gi Dehyo naman ay pawisan at halatang hindi maipinta ang mukha sa dami ng nangyari. Sa kabilang banda, kapansin-pansing masayang-masaya naman si Senior Tang sa naging takbo ng mga pangyayari. Sa kanilang paglalakbay ay inabutan sila ng gabi. Sa ilalim ng bilog na buwan ay nadaanan nila ang isang tavern kaya napagpasyahan ni Gi Dehyo na manatili muna sila roon para sa gabing iyon. Nang makapasok na sila sa loob ay kumain muna ang mga miyembro ng Black Crow unit. Sa tabi naman ng tavern ay may isang maliit na kwadra kung saan pansamantalang inilagay ni Sosem ang kanilang kabayo. Makikita siyang nakaupo sa tabi nito habang tahimik na nag-iisip.
Naisip niya na mula nang makipaglaban siya sa Black Society ay malaki na ang naging pag-unlad ng kanyang paggamit sa inventory. Sa kasalukuyan ay nasa humigit kumulang 1 metro sa paligid niya ang saklaw kung saan niya maaaring buksan o ipatawag ang inventory. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung patuloy pa niyang pag-aaralan at sasanihin ang kakayahang ito ay maaari pa ba niyang mapalawak ang saklaw nito. Habang inaalala niya ang mga pangyayaring naganap nitong mga nakaraang araw ay napagtanto niyang sa pamamagitan ng inventory ay maaari niyang kunin ang mga espada o mga katawan na nakaimbak dito at maaari rin niyang ipalabas ang mga iyon upang gamitin laban sa kanyang mga kalaban. Gayunpaman, naisip niyang hindi pa ganoon kabilis ang bilis ng pagpapalabas nito at kayang mag-react ng isang master bago pa man siya tamaan. Pagkatapos ay kumuha si Sosem ng isang dakot ng buhangin at inilagay ito sa kanyang palad. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan habang dahan-dahan niyang binubuksan ang kanyang kamay at hinayaang mahulog ang buhangin. Kasabay nito ay binuksan niya ang kanyang inventory. Nang malapit nang umabot sa lupa ang buhangin ay may biglang nagliwanag tanda na bumubukas ang inventory. Agad niyang sinalumuli ang buhangin at napansin niyang nananatiling bukas ang inventory sa loob ng kanyang kamay. Nang muli niyang buksan ang kanyang palad ay naroon pa rin ang buhangin at nananatiling aktibo ang inventory. Napangiti si Sosem at naisip niyang tila naging mahusay na rin siya sa paggamit nito. Dahil dito ay may isa pa siyang napagtanto. May isa pang paraan upang magamit niya ang inventory. Bigla niyang itinapon ang buhangin sa kanyang bunganga at tuluyang nilunok ito. Samantala ay hindi pa rin niya isinara ang inventory at sinubukan niyang ipalabas muli ang buhangin na kanyang nilunok. Naisip niya na kahit hindi pa ganoon kabilis ang paggamit niya sa inventory. Pagdating naman sa kanyang sarili, kahit anong bagay na pumapasok mismo sa kanyang katawan ay maaari niyang ilipat ito patungo sa inventory. Maya-maya ay mula mismo sa inventory ay biglang lumabas ang buhangin na kanyang nilunok. Napangiti si Sosem sa kanyang natuklasan at sinabi sa kanyang sarili na isa itong tunay na divine art. Tinawag niya ang bagong paraan ng paggamit niya sa kanyang kakayahan na inventory divine art. Bigla namang may pumasok na isang tao sa loob ng kwadra at habang papasok siya ay sinasabi niyang seryoso ba talaga ang kanyang lolo. Ang taong yun ay walang iba kundi si Wa, na agad na humarap sa ating bida na si Sosem. Sinabi niya na hindi niya talaga maintindihan kung bakit gusto ng kanyang lolo na dalhin niya ang isang taong katulad ni Sosem sa ganitong oras. Pagkatapos ay sinabihan niya ang ating bida na sumunod na lamang sa kanya at huwag nang magtanong. Tahimik lamang siyang tiningnan ni Sosem at hindi umimik dahil nagpapanggap pa rin siyang isang pipi. Makalipas ang ilang minuto ay nakapasok na silang dalawa sa loob ng tavern, kung saan sinundan ni Sosem si Wa hanggang sa isang silid. Pagdating doon ay binuksan ni Wa ang pinto at bago siya tuluyang pumasok ay ipinaalam muna niya sa kanyang lolo na naroon na sila. Sa pagbukas ng pinto ay makikita si Tang Wu na tahimik na nakaupo at nakaharap sa isang tila mural na nasa dingding. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at inutusan si Sosem na umakyat sa platform at umupo ng naka-cross-legged. Agad namang sinunod iyon ng ating bida. Naglakad siya patungo sa platform at umupo roon gaya ng ipinag-utos sa kanya ni Tang Wu. Sunod naman ay inutusan siya ng matanda na maghubad at tanggalin ang lahat ng kanyang suot. Wala namang nagawa si Sosem kundi sundin ang utos at pagkatapos ay bumalik sa kanyang pwesto. Sinabi naman ni Tang Wu na mabuti at marunong siyang sumunod. Habang may kinukuha siya mula sa kanyang damit ay masayang sinabi niya kay Sosem na hindi naman masama ang kanyang bodily structure. Maya-maya ay inilabas niya ang isang kulay gintong lalagyan. Iyon pala ang Dragon Phoenix Golden Needles. Nang makita yun ni Wa ay malakas niyang tinanong ang kanyang lolo kung ano ba ang balak nitong gawin at tila alam na niya kung ano ang plano nito. Malakas na inilapag ni Tang Wu ang kahon ng mga karayom sa sahig at tinanong si Sosem kung alam ba nito ang kasabihang Gaiyul Wa Wiji. Siyempre, dahil nagpapanggap na pipi ang ating bida ay hindi siya sumagot. Ngunit ipinaliwanag naman ito ni Tang Wu. Sinabi niya na nangangahulugan ito na ang isang orange na itinanim sa Hawaiian ay magiging isang trifoliate orange kapag itinanim sa Hilaga. Nang marinig yun ni Sosem ay bahagyang lumaki ang kanyang mga mata dahil tila naunawaan niya ang ibig sabihin ng matanda. Napaisip siya na ang mga oranges ng Hawaiian ay nagiging trifoliate oranges ng Waibei. Kung ang Hawaiian ay ang Danri clan at ang Waibei naman ay ang Tang clan, kung ang orange ay si Sosem, ang trifoliate orange naman ay.
Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang iniisip dahil nagsalita na si Tang Wu. Ipinaalam nito kay Sosem na mula ngayon ay balak niyang magsagawa ng isang pambihirang ritual sa kanya. Sinabi niyang magiging napakasakit nito at maaaring umabot sa puntong gugustuhin na lamang ni Sosem na mamatay. Ngunit kung matitiis niya ito at mabubuhay, may mas higit pa siyang matatanggap mula sa matanda. Idinagdag pa ni Tang Wu na gagamutin din niya ang kanyang pagiging pipi. Pagkatapos ay mariin siyang tinanong kung gagawin ba niya yon. Napatulala naman si Sosem sa kanya at hindi nagpakita ng kahit anong ekspresyon sa kanyang mukha. Samantala, tinawag ni Wa ang kanyang lolo at lumapit upang makuha ang atensyon nito. Sinabi niya na hindi nito maaaring basta na lamang pagdesisyonan ang isang napakaseryosong bagay nang hindi man lang kumukonsulta sa mga nakatatanda. Ngunit napatigil si Wa nang biglang magsalita si Tang Wu. Tanging silang dalawa lamang ang nakakarinig sa kanilang pag-uusap. Makikita sa ekspresyon ni Wa na tila hindi niya gusto ang balak ng kanyang lolo kaya may sinabi rin siya rito ng mahina. Nakangiting sumagot si Tang Wu sa kanyang apo na tila nag-uusap sila gamit lamang ang sound transmission. Nang marinig ni Wa ang paliwanag ng kanyang lolo ay wala na siyang nagawa kundi tanggapin ito, kahit baka sa mukha niya ang pagkainis. Samantala, habang pinagmamasdan sila ni Sosem ay tila nauunawaan niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Lumaki ang kanyang mga mata at napaisip siya kung yun nga ba ang tunay na ibig sabihin ng kanilang pag-uusap. Pagkatapos ay nakasimangot na bumalik si Wa sa kanyang pwesto. Muling ibinaling ni Tang Wu ang kanyang atensyon kay Sosem. May kinuha siya mula sa loob ng gintong kahon. Isa itong karayom at tinawag niya si Sosem. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung handa na ba siyang tanggapin ang apelyido ng angkan ng Tang. Saglit namang napatulala ang ating bida nang marinig niya yon. Sa tabi ni Tang Wu ay makikita ang gintong kahon at ang dalawang gintong karayom na nakahanda para sa susunod na gagawin nito. Sa mundo ng Miriam ay maraming tawag para sa mga taong ipinanganak na may pambihirang talento at kakayahan sa martial arts. Kabilang dito ang Heavenly Meridian Body, Wheel-Turning Sacred Emperor Aspect, 9th Grade Sacred Bone, Heavenly Martial Heart Meridian, at Cosmic Sacred Bone. Lahat ng mga ito ay itinuturing na napakabihirang talento na sinasabing lumilitaw lamang isang beses sa bawat 10 taon, 100 taon, o maging 1,000 taon. Ang mga ito ay mga pambihirang likas na talento na kapag ipinanganak lamang na taglay ng isang tao ay sapat na upang maiukit niya ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng Miriam. Gayunpaman, ang pinakamataas na antas ng talento sa lahat ng iyon ay isang bagay na nakuha niya ng libre. Si Tang Wu pala ang nagsasalita sa kanyang isipan. Patanong pa niyang sinabi na ang talento na ito ay malamang lumilitaw isang beses sa bawat 10 taon. 100 taon, o 1,000 taon. Pero ano pa ba ang halaga ng mga yun? Ang batang yun ay nagtataglay ng isang katawan na unang pagkakataon pa lamang lumitaw mula nang magsimula ang kasaysayan ng Miriam. Isang katawan na binubuo ng Meridians. Noong una niya itong makita, inakala niya na isa lamang itong ordinaryong katawan ng isang taong hindi pa kailanman nakapag-aral ng martial arts. Ngunit ang katawan ng batang lalaking ito ay walang mga acupoints at meridian pathways na dapat taglayin ng bawat ordinaryong tao. Sinabi pa niya na wala talagang anumang naroon, para bang hindi siya isang tao. Ngunit ang kawalan ng mga pathway ay nangangahulugan na anumang mabuo ay maaaring magsilbing panibagong pathway. Kung mapapalaki at mahuhubog niya ang batang ito ng maayos, maaari niya pang maibalik ang 10,000 flower rain. Isang bagay na sa nakalipas na ilang daang taon ay anyo na lamang ang natitirang bakas. At kung mangyari yun, yuyuko ang lahat ng puwersa ng Miriam sa harap ng pangalan ng Tang family. Kaya sigurado siya na ang kinabukasan ng Tang family ay nasa kanyang mga kamay. Habang hawak-hawak ni Tang Wu ang isang karayom ay muli niyang tinanong ang ating bida, at may bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi kung balak ba talaga ni Sosem na tanggapin ang apelyidong Tang. Tumango naman ang ating bida bilang pagsang-ayon. Nagustuhan ni Tang Wu ang kanyang naging sagot at sinabi niyang kahit ganoon ay hindi pa rin ganap na miyembro ng pamilya Tang si Sosem. Kailangan muna niyang magtungo sa pamilya Tang at patunayan sa harap ng mga elder at ng clan head na karapat-dapat siyang taglayin ang apelyidong Tang. Pinaalalahanan pa siya ni Tang Wu na maaaring ikamatay niya ang prosesong yun, kaya muli niyang tinanong si Sosem kung itutuloy pa rin niya ito. Muling tumango ang ating bida, at nang makita yun ni Tang Wu ay napangiti siya dahil nagustuhan niya ang matatag na desisyon nito.
Habang nakalutang sa eri ay lumapit siya kay Sosem habang nagpapalabas ng kulay berdeng enerhiya na tila kuryente at sinabi niyang isasagawa niya ngayon ang Great Reformation para sa ating bida. Ngunit bago niya ito simulan ay inutusan muna niya ang kanyang apo na si Wa na manatiling alerto at bantayan ang pintuan. Agad namang sumunod si Wa at pumwesto sa harapan ng pintuan. Samantala, nagsimulang lumutang ang mga karayom sa paligid, bawat isa ay napalilibutan ng kulay berdeng enerhiya ni Tang Wu. Gamit ang kanyang kontrol sa enerhiya ay isa-isa niyang inilapit ang mga karayom sa kanyang sarili. Habang nakatayo siya sa likuran ni Sosem ay bigla niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, at makikitang tila dumadaloy sa kanyang palad ang napakalakas na enerhiya. Pagkatapos ay itinapat niya ang lahat ng mga karayom sa ating bida na tahimik na nakaupo sa isang platform. Bilang paghahanda sa pagsisimula ng Great Reformation. Pagkatapos ay habang hawak-hawak ang isang karayom ay sinabi ni Tang Wu na magsisimula na siya. At sinimulan na niya ang ritual ng Great Reformation. Itinutok niya ang hawak niyang karayom sa ulo ni Sosem at agad niya itong ibinaon. Nagulat naman ang ating bida at nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang sakit na dulot nito. Pagkatapos ay unti-unti siyang nawala ng malay. Bago tuluyang mawala ng malay si Sosem ay isang flashback ang biglang ipinakita. Habang nag-uusap sina Tang Wu at Wa gamit ang sound transmission ay tahimik lamang silang pinagmasdan ng ating bida. Naisip ni Sosem na malamang ay inakala nilang hindi niya sila maririnig dahil gumagamit sila ng sound transmission. Ngunit naisip niyang nakakatuwa dahil ang skill na natutunan niya noon para manghuli ng prey ay naging kapaki-pakinabang pala rito. Ang tinutukoy niyang skill ay walang iba kundi ang lip reading. Ngunit bigla siyang napaisip tungkol sa tinatawag na Body of No Meridians at nagtanong sa kanyang sarili kung paano siya nagkaroon ng ganoong uri ng katawan. Habang inaalala niya ang kanyang status window at ang system na tanging siya lamang ang nakakakita ay sinabi niya sa kanyang isipan na malamang ay dahil dito kaya nauwi siya sa pagkakaroon ng kakaibang katawan na hindi maituturing na isang ordinaryong tao at hindi rin isang character. Dagdag pa niya na dahil hindi naman maaaring malaman ni Tang Wu ang tunay na dahilan nito, malamang ay nakaisip lamang ito ng isang katawa-tawang paliwanag na ang kanyang katawan ay isang body of no meridians. Kung ganoon ay naisip ni Sosem na kailangan lamang niyang gampanan ang papel na yun at umakto na para bang tunay siyang nagtataglay ng ganoong katawan. Habang patuloy na lumalabo ang kanyang kamalayan ay unti-unti nang bumigat ang kanyang mga talukap hanggang sa tuluyan ang pumikit ang kanyang mga mata. Habang patuloy na isinasagawa ni Tang Wu ang ritual sa ating bida, makikita natin na puno na ng mga nakatusok na karayom ang katawan ni Sosem habang nakaupo pa rin siya sa platform. Habang maingat na pinagmamasdan ni Tang Wu ang katawan ng batang nasa kanyang harapan, ay sinabi niya sa kanyang isipan na ang ganitong katawan ng batang ito ay hindi na muling makikita sa mundong ito. Saglit na nagpahinga si Tang Wu at pinunasan ang pawis sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinabi niyang kahit pansamantala lamang na nilikha ang mga acupoint na ito, wala namang anumang bar sa daloy ng chi at dugo. Sa katunayan, ilang beses na mas mabilis ang pagdaloy ng chi ni Sosem kumpara sa isang ordinaryong martial artist. Dahil dito ay nanlaki ang mga mata ni Tang Wu at hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa sobrang paghanga ay sinabi niyang tunay na isa itong talent of the ages. Gayunpaman, bigla siyang naging seryoso at naisip na dahil hindi niya maaaring hayaang maaga ng iba ang napakahalagang talentong ito. Meron siyang naisip na idagdag sa proseso. Kinuha niya ang isang kahon gamit ng kanyang berdeng enerhiya. At binuksan niya ito, mula sa loob ay mapapansin ang kulay itim na aura na lumabas. At sa loob ay isang parang alupihan ang makikita. Ang insekto pala na ito ang siyang nagpapalabas ng kulay itim na aura. At sabi ni Tang Wu kailangan niyang magpasok ng isang gu bilang paghahanda sa anumang maaaring mangyari. Gu pala ang tawag sa insektong ito. Ang gu ay isang uri ng makamandag na insekto na pinalalaki at inaalagaan gamit ang mga lihim na pamamaraan ng Sichuantang family. Kapag naipasok na ito sa katawan ng isang tao ay maaari itong manatiling dormant at walang anumang sintomas na ipapakita hanggang sa tuluyan itong ma-activate. At gamit ng karayam ay kinuha niya ang insektong ito at itinutok sa tenga ng ating bida. Makikitang pumasok ito sa loob at habang buhay na itong mananatili sa loob na tulog hanggang sa muli itong ma-activate. Pagkatapos ay tiningnan ni Tang Wu ang ating bida gamit ang isang madilim na ekspresyon at malamig na sinabi na kung hindi niya maaaring mapasa kanya ang ganitong katawan,
Sisirain na lamang niya ito upang walang ibang makakuha o makinabang dito. Kasunod nito ay muli siyang nagpatuloy sa ritual. Walang tigil ang paglabas ng kulay berdeng enerhiya mula kay Tang Wu. Kasabay ng kulay itim na kuryenteng lumalabas mula sa bawat karayom na isa-isa niyang itinutusok sa katawan ni Sosem. Patuloy niyang isinagawa ang ritual sa loob ng ilang oras nang walang anumang pahinga hanggang sa tuluyan niyang maitusok ang huling karayom. Kinaumagahan ay sumikat ang napakagandang araw. Tinamaan ng liwanag ng araw ang tavern na tinutuluyan nila. Tumagos ang liwanag nito sa mga bintana at pintuan ng silid na kanilang tinutuluyan sa tavern. Sa loob ng silid ay makikita pa rin si Tang Wu na nakatayo. Habang nakaharap sa katawan ni Sosem ay malakas niyang sinabi na tapos na ang ritual. At nang tingnan natin ang ating bida, makikita na wala na ni isang karayom ang nakatusok sa kanyang katawan. Bagaman pagod at pawisan dahil sa mahabang proseso ng ritual, makikita kay Tang Wu ang malaking kasiyahan habang nakatingin siya sa ating bida. Sinabi niya na simula sa araw na yun, hindi na si Sosam ang horse handler ng Danri family. Kundi isa na siyang ganap na miyembro ng Tang clan, ang pinakadakilang pamilya sa Sichuan. Maya-maya pa, unti-unti nang nagising si Sosam. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa platform. Sa sandaling yun, biglang naalala ni Tang Wu na kailangan niyang bigyan ng bagong pangalan ang batang nasa harapan niya. Kaya pinangalanan niya itong Tang Sam. Mula sa dating pangalang Sosam, mayroon na siyang bagong pagkakakilanlan bilang Tang Sam. Habang nakayuko at pawisan ang ating bida, bigla namang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang napakalaking ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at masaya niyang tinanggap ang bagong pangalan. Sa labas naman ng silid ay makikita si Wa na tila nakatulog na habang nagbabantay sa pintuan. Makalipas ang ilang minuto, biglang bumukas ang pintuan ng silid. At mula roon ay lumabas ang isang taong ibang-iba na ang kanyang pananamit at anyo bilang miyembro ng Tang family. Nagpatuloy sa paglalakad ang ating bida hanggang sa tuluyan siyang makalabas ng tavern. Ngunit paglabas niya ay bigla siyang huminto. Sa kanyang palad ay muling lumitaw ang pamilyar na liwanag ng kanyang inventory. Gaya nga ng kanyang natuklasan noon, anumang bagay na pumasok sa kanyang katawan ay maaari niyang ilipat sa kanyang inventory. Dahil dito, biglang lumitaw mula sa kanyang inventory ang isang maliit na insektong inilagay ni Tang Wu sa kanyang katawan, ang insektong Gu. Walang pag-aalinlangan niya itong dinurog gamit ang kanyang kamay. Kasunod nito ay tumalsik ang dugo ng insekto sa paligid, habang isang napakalaking ngiti naman ang lumitaw sa mukha ng ating bida. Matapos nito ay buong kumpiyansa niyang sinabi na ang dating mute na si Sosam ng Danri family ay tuluyan ng naglaho. Mula sa araw na yon, siya na si Tang Sam ng Sichuan Tang family. Pagkatapos ay tumalikod siya at humarap sa sumisikat na araw habang nakadipa. Sa kanyang isipan ay sinabi niyang ang bagong pagkakakilanlan na ito ang magiging bago niyang pares ng mga pakpak. Kasabay ng pagbuka ng kanyang palad, tumalsik sa paligid ang dugo mula sa insektong kanyang dinurog, tanda ng tuluyan niyang pag-iwan sa kanyang dating pagkatao.